Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Maramat sa probinsya ng Bukidnon. Ating hihilingin, maitatag ang altar ng ating manunuko sa bayan ng Maramat. Paimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pagsabahay mula sa aklat ng mga awit, 76 na kabanata, ang talata po ay lahat ng sandata ng mga kaaway, mga panat sundang, baluting sanggalang, doon niya sinirang walang pakundang. Lahat ng sandata ng mga kaaway, mga panat sundang, baluting sanggalang, lahat ng sandata ng mga kaaway, mga panat sundang, paluting sanggalang, doon niya sinira, walang pakundangan, doon niya sinira, walang pakundangan. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, mingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at umawi sa lahat naming karumian. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Maramag sa probinsya ng Bukidnon. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunuko ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin tunay ang magtagumpay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Maram. Maraming salamat. Ang aming pag-asa at tinugon mo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 28 kabanata, talata 6 hanggang 11. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan si Jacob ay pinagbawalan nitong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananea. Nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael, na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat, na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na nagpapatunay ng rebelyon sa puso ni Esau. Alam niyo po, ito yung sinasabi natin. Ang salita ng Diyos, maliwanag sa pangungusap nito
excuse me po, na igalang ang ama't ina, irespeto. Pero nung nalaman ni Esau kung ano yung nagdudulot ng sakit sa puso ng kanyang mga magulang, yun pa ang kanyang ginawa. Mga kapatid, maliwanag na pinapatunayan ni Esau na siya'y matapang upang lumabag sa kalooban, sa gusto ng kanyang mga magulang. Sandali, Bernie. Samantalang totoo naman yan, di ba yung sakit na idinulot kay Esau na hindi niya tinanggap yung basbas na dapat para sa panganay, tinanggap nung kapatid niya. Bakit? Kasi binaliwala ni Esau yung karapatan at yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya. Na nung siya'y nagutom, nang hingi siya ng pagkain kay Jacob, at nung sinabi ni Jacob na, ibigay mo muna sa akin yung karapatan bilang panghanay. Sabi ni Esau, ano gagawin ko dyan? Mamamatay ako sa gutom. Sige, iyon na. Di ba po? Siya may sabi noon. Tapos ngayon, nagre-reklamo siya na hindi niya tinanggap yung pagpapala. Siya nagbenta. Siya nakipagpalit. Alam niyo po, ito ay nagpapatunay ng pagpapawalang halaga ni Esau sa mga importanteng bagay. Mga kapatid, bantayan natin ano yung pinapahalagahan natin. Ano yung importante sa atin. Hindi po masamang may cellphone. Hindi po masama na latest ang cellphone mo. Pero sandali kapatid, may pambayad ka ng cellphone. Pero wala kang kakayahan na magkaloob sa simbahan. Wala kang kakayahan na magsakripisyo sa Panginoon. Bato-bato sa langit ang tamaan. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba po? Ba ang pinapahalagahan natin sa buhay na ito? Alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang katuruan pong ito ay minsan pang tinatawag ako sa sa panawagan ng Panginoon para sa akin. Mga kapatid, ito po yung nais ko na ipabatid sa bawat isa. Saan ba tayo tinawag ng Diyos? Ano ba yung gusto ng Panginoon na pagbuhusan natin ng pansin? Yun bang importante sa Panginoon? Yun bang importante sa atin? O baka naman yung mga bagay ng sanlibutan ito ang higit na mahalaga kaysa sa katotohanan ng pagsunod at paglakad natin sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, nung nabatid ni Esau na sinunod ni Jacob yung bili ng kanyang tatay na huwag mag-asawa ng Kananea, pumunta si Esau sa tsuhin niyang si Ismael. Kumuha siya ng isang asawa. Sabi na nga na wag eh. Alam niyo yung pagpapasakit
ng kalooban. Pero alam niyo si Jacob ang ginawa. Nakinig sa kanyang ama, sa kanyang ina. Pumunta sa Mesopotamia. Alam niyo minsan yung hinihingi sa atin ng ating mga magulang, nung mga nakatatanda, medyo malayo dun sa gusto natin. Meron po akong isang patotoo na narinig na sabi niya, gusto ng tatay ko, ito yung kunin ko, pero ayoko talaga sa loob ko, sabi niya. Pero kinuha ko na rin. Alam niyo po, gumraduate siya. Umasa siya sa board exam. Sabi niya, nagustuhan ko na along the way. Sabi niya, ito pala yung gusto ko. Ito pala yung totoong gusto ko. Gusto ko po kayong tawagin sa totoong gusto ng ama natin. Hindi ang mga bagay na sanlibutan ito. Samantalang tayo po ay maaring mapasaya ng mga bagay na sanlibutan ito. Hanggang dito lang po yun sa laman. Eh paano po pagkatapos nito? Hindi po tayo tagalupa. Tagalangit po tayo. Gusto ko mabatid kapatid. Gusto ko mabatid. Ito ang kadahilanan kung bakit mo ako naririnig. Eh, Bernie, hindi nga ako sigurado kung tagalangit ako. Ito na yung paraan na gusto ng Panginoon na malaman mo. Una, ang langit ay lugar kung saan naroon ang Panginoon, ang ating Diyos. At makapupunta ka lang doon kung yung landas o yung paraan na gusto niya, yun ang gagawin. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang ibang paraan para makarating ng langit, hindi sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. Kikilalanin mo siya sa puso mo. Aangkinin mo, sabi ng salita ng Diyos, kapag inangkin ng isang tao na si Jesus, ang kanyang Panginoon, maliligtas. At sa ganitong paraan, ituturing ka na anak ng Diyos. Kapatid, ako'y naniniwala, nais ng Diyos na tanggapin mo ang karangalan maging anak sa oras na ito. Sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Ako po yung humihingi ng tawad sa lahat kong kasalanan ng aking panalangin. Maghari ka sa akin. Tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas. At mula po ngayon, dasal ko na ipabatid mo sa akin ang iyong dakilang kalooban upang aking masunod at maganap. Ako na lang ang mananalangin para sa iyo. Madasal ko ang iyong pagkilos sa buhay ng aking kapatid na humingi na tumanggap sa iyong anak ang aming Panginoong Yesu Cristo. Dasal ko ang patuloy mong pangungusap. Lord, ipabatid mo ang iyong kalooban sa aking kapatid para lumakad siya sa landas ng at Panginoon, yung mga kapatid na kasama namin sa oras na ito, na naligaw ng landas sa madasal namin ang iyong kahabagan. Iatid mo sila pabalik sa landas ng katuwiran. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo sa kanilang pagpapakumbaba, Ama, kilalanin mo at iligtas sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo sa aming pagkilala sa aming mga kasalanan.
Babatid namin ang iyong kagandahang loob upang aming digma ihatid sa katwiran at katotohanan ang aming sambahayan. Ang amin din pong idinudulog sa iyo. Ang lugar, Panginoon, ng maramag. Hiling namin ang pagkakaisang unawaan sa iglesia ng aming Panginoong Hesus Kristo. Dasal namin ang pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesus. At hayaan mong maging dahilan nito upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Marama. Kaya mong sa altar na ito, makapagandog ng pagsamba, pagpupuri at sakripisyo para sa iyong dakilang pangalan. Dasal namin na mangyari din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Pampanga, Pateros, Lord God, Maynila. Ang aming hiling, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian ang dumaloy sa mga bayang ito. Hiling din namin ang pag-unlad, maging dahilan, Panginoon, upang masunod at maganap ang dakilang kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa kaganapan ng iyong kalooban sa mga bayang ito. Gawang magpadaloy ng kaunlaran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Dasal din po namin na maganap namin yung tawag mo for us to be the launching pad of the gospel, for us to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad ang iyong dakilang kalooban. Gayun din sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila ay maging mga saksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo nito upang matupad ang dakilang kaloob. So pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, dinadalangin din namin ang masamang panahon, ikaw ang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan, itago mo sa iyong malabay na pakpak ang buong bansang Pilipinas. Walang nasaktan, walang mamatay, Lord. Ikaw ang patuloy na mag-ingat at magkaloob ng kaligtasan sa aming pa. Dasal din po namin ang iyong pangunguna sa aming pagdalangin, pagtungkol sa mga bansa upang ang apoy ng kapangyarihan mo ay maranasan ng aming bayan. Lord, we pray for Pasok. We pray for Vietnam. We pray for Cambodia. We pray for Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Ayan, mong dumalo yung spirito at kapangyarihan sa pagtungo namin sa mga iglesia, sa mga misyonero, at sa mga anak mo na aming makakais. Hiling din namin ang iyong kapangyarihan na maranasan sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ang iyong kaluwalhatian ay dumaloy sa Japan at sa pangalan ni Jesus ang iyong kaluwalhatian maranasan sa buong bayan. Lord, we declare the fire of revival sa US, sa South Korea, sa Russia, at sa Brazil. We also declare peace over Israel. Maraming salamat. Lord, we pray a special prayer for Pastor Dolfo Garcia. Ito po ang kumilos ng may kapangyarihan at ayan mong kaluwalhatian mo ang aming maranasan sa kanyang buhay. Ikaw ang patuloy na sumama at magkaloob ng iyong kakayahan upang kanyang maunawa at maganap ang iyong dakilang kalooban habang ikaw ang nagpapalakas sa kanyang physical na pag. Maraming salamat. Excited kami sa mga
dakilang bagay na yung gagawin sa aming mga buhay. As we give you praise, glory, Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung salita ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. Samba. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with park, with a new faith, and with a flourishing the in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara, God bless the full of big time. So we declare, God be all the glory in Jesus. Amen. 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 Amen.